Zanira, mag-ingat kapag uwi mo. Paalam ni Shannara habang kumakaway kay Zanira na ngayon ay may hawak ng palamuti sa kamay nito. Ito naman parang bago. Natatawang sambit ni Zanira sa kaibigan. Alam mo naman madaling maakit ang mga kalalakihan dito sa atin. Lalo pa at ikaw ay isa sa pinakamagandang babae dito sa balat ng lupa. Mahabang litanya ni Shannara na walang halong kasinungalingan ang sinabi. Sus ng bola ka pa? Sige na, mag-ingat ka rin pag uwi mo. Wika ni Zanira at nagsimula na ring maglakad upang tahakin ang kanilang daan pauwi sa kanilang lugar. Galing sila sa karagatan ng matalik na kaibigan na si Shannara. Kumpara kay Shannara ay meron itong kaya sa buhay. Habang si Zanira naman, namumuhay lang ng simple kasama ang mga magulang. Hi Zanira! Tawag ng ilang kalalakihan nang makita siyang naglalakad. Ginawaran lang ito ni Zanira ng isang tipid ng ngiti at ipinagpatuloy ang paglalakad. Kampante siya dahil kilala niya ang mga ito. At malakas ang loob niya na wala itong gagawin sa kanya na hindi niya ikabubuti. Ilang minuto lang ang lumipas, tuluyan na rin nakarating si Zanira sa kanilang simpleng tahanan. Mabuti at hindi ka inabot ng dilim, anak. Sambit ng kanyang ina, nakasalukuyang abala sa pagsisiga ng kahoy sa tungkol na nagsisilbi nilang lutuan. Para namang hindi ka nasanay dyan sa anak mo. Wika ng kanyang ama habang nagsisibak ng kahoy na kanilang ipanggagatong. Kanino pa nga ba nagmamana di sa ama niyang hambog? Umiiling na sabi ng ina ni Zanira. Mabuti na lang. At sa'yo nagmana yung anak natin, tignan mo, ubod ng ganda. Singit naman ang ama ni Zanira. Nagmano muna si Zanira sa kamay ng mga ito bago pumasok sa loob ng maliit na tahanan na may ngiti sa labi. Kita at ramdam ni Zanira ang pagmamahal ng kanyang mga magulang kahit pag-aano sila kahirap sa buhay. Ako kaya? Kailan ko kaya makikilala ang lalaking para sa akin? Tanong ni Zanira sa sarili habang kinukuha ang bihisan upang ihanda at makapagbanlaw na sa balon o hukay kung tawagin. Zanira, anak! Halos mapalundag si Zanira sa pagkagulat nang magsalita ang kanyang ina mula sa kanyang likuran. Ikaw talaga, ma? Ang bata ko pa pero parang aatakihin na ako sa puso dahil sa inyo. Sambit ni Zanira habang hawak ang dibdib dahil sa pagkagulat. Umupo naman si Jessa na kanyang ina at inayos ang damit na anak na medyo nagulo. Ang sa akin lang, huwag mamamadaliin ang pag-ibig. Kusay ang darating na hindi mo inaasahan. Sambit nito kung kaya't sandali ring umupo si Zanira sa tabi ng kanyang ina. Wala pa naman po talaga sa isip ko yan, ma. Pati yung pagkakaroon ng nobyo. Nasabi ko lang yun kanina kasi masaya ako nakikita kayo ni Papa. At pagdating ng araw, syempre hihilingin ko rin na katulad ni Papa ang lalaki mapupunta sa akin. Hindi napigilan ni Jessa ang mapangiti at hinaplos ang medyo maalon na buhok ni Zanira. Hindi madaling magkaroon ng asawa, anak. Kaya habang bata ka pa, piliin mo magbanat ng buto dahil hindi sa lahat ng oras ay nandito kami ng ama mo. Ano ka ba, ma? Huwag mo sabihin yan. Malapit ko na mapuno ang alkansya ko at makakapasok na rin ako sa susunod na taon. At kapag nakagraduate ako, kapag nangyari yon, ibibigay ko lahat ng gusto nyo. Malakas ang loob na sabi ni Zanira na desidido sa kanyang nais. May libreng scholarship sa kanilang lugar. Pero dahil sa layo nito at gastusin sa paaralan, mas pinili ni Zanira na tumulong muna sa pagtatrabaho sa isla kasama ang mga magulang. Huwag mo na kaming isipin, anak. Ang mahalaga, matupad mo ang mga pangarap mo. Siya, tama na ang drama. Kumain na tayo mag-anak dito at baka lumamig pa yung pagkain. Sandali lang po, magbabanlaw lang po muna ako at baka mamaya mabuo pa yung asin sa balat ko. Wika ni Zanira dahil basa pa ito ng tubig na galing sa dagat. Nagbanlaw muna si Zanira sa hukay at nagpalit ng damit na pinaglumaan din ng kanyang ina. At ang iba naman ay galing sa kaibigan na si Shannara. Matapos magbanlaw, ay nagpalit na rin siya ng damit at kumain bago nagpahinga. Kinabukasan ay maagang gumising si Zanira upang magluto ng sinaing at pakainin ng alaga nilang baboy at manok.
Magandang umaga po. Bati ni Zanira sa kapitbahay na napadaan sa kanilang harapan habang pinapakain niya ang alagang manok. Binati naman siya nito pabalik at inaya na bumili ng pansit na nilalako nito. May luto na po kami doon, Aling Hena. Tiyak akong bibili yon. Sambit ni Zanira at pinaawasan ng kanyang sinaing. Opa, parang aaga mo yata bumalik ngayon. Marami po ba kayong huli? Magiliw na tanong ni Zanira sa kanyang ama. Meron ako maganda balita sa iyo. Halos walang padsidla ng kasiyahan ng ama ni Zanira. Ano po yon? Tanong naman niya na may halong pagtataka. Lalo pa't niyakap siya nito na mahigpit. Papa? Makakapag-aral ka ng kuleyo, anak. Mangiyak-ngiyak na pagbibigay alam ng kanyang ama sa kanya. Sunod naman na pumasok ang kanyang ina na si Jessa habang kausap ang kumare nito galing sa Maynila. Ito na ba si Zanira, kumare? Hindi ko agad nakilala, dalaga na pala ang inaanak ko. May paghanga na sabi ng ginang na si Benny. Kumalas naman ang ama ni Zanira sa kanya at nagmano ang dalaga sa ginang na mayroong paghanga sa mga mata. Napakaganda mong bata, di ako magugustuhan mo sa Maynila. Puri ni Benny kay Zanira. Ngumiti lang naman si Zanira dahil hanggang ngayon naguguluhan pa rin siya. Kahit kailan kasi, hindi pa siya nakakatontong ng syudad. Ultimo disenyo ng lugar na yon ay hindi niya alam. Simula pagkabata hanggang sa magdalaga, lumaki na siya sa isla, sa isang liblib na probinsya. Matapos nito, ay nakipagkwentuhan muna silang mag-anak kay Benny bago ito tuluyang umalis. Natatakot po ako. Nakayuko na sabi ni Zanira habang ang kanyang ina ay abala sa paggayak ng kanyang mga damit na bagahe. Ayaw ko mawalay ka sa amin ng ama mo, pero ito lang ang alam naming paraan para matupad mo ang pangarap mo. May himig na lungkot na sabi ni Jessa. Isa pa. Anak, maganda doon sa Maynila. Doon kami nagkakilala ng iyong ina nung kabataan namin. Kwento naman ng asawa ni Jessa. Pero, wag na wag kang magtitiwala basta-basta. Maganda ang lugar na yun pero sa likod nun, may madilim na kwento. Hindi ho ako sanay na mawalay sa inyo. Tumingala si Zanira at niyakap ang mga magulang. Nag-usap lang ang mga ito hanggang sa sumapit ang hapon. Ito rin ang araw na aalis siya sa kinagisnan niyang buhay. At sa kauna-unahang pagkakataon ay makalabas siya sa isla. Noon pa man ay curious na siya sa kung anong meron sa likod ng Maynila. Pero dahil sa pagiging desidido niya at lakas ng loob, sa wakas makakarating na din siya dito. Paano ba yan, kumare? Tatawag na lang kami sa inyo mag-asawa. Tumango naman ang dalawa nang maibaba nila ang bagahe ng anak na si Zanira. Mag-iingat ka doon, Zanira, ha? Seryoso ang boses na sabi ni Jessa dahil takot din siya. Huwag na huwag kayong mag-alala, ako nang bahala kay Zanira. Tuwing bakasyon, bibisita kami dito. Tumango ang dalawa at kumaway ng tuluyan nang sila'y makasakay na sa bus. Habang nasa bintana, ay panay-kaway si Zanira sa mga magulang hanggang sa tuluyan na silang makalayo. At kahit anino ng mga ito ay hindi niya na masilayan. Sumandal si Zanira sa bintana ng bus habang hawak ang litrato ng dalawang pinakamamahal niyang magulang. Ayos lang yan, Zanira. Makakausap mo pa rin naman sila oras na makarating tayo ng Maynila. Pagpapagaan ng loob na sabi ni Benny kay Zanira, naramdam ang lungkot sa mga mata nito. Napayuko naman si Zanira at hindi napigilan ng luha bago niyakap si Benny ng mahigpit. Tahan na. Pagpapatahan ni Benny kay Zanira habang hinahagod ang buhok nito at nakatulog na sa mahabang biyahe. Matapos makababa sa bus, ay sumakay sila sa taxi. Si Zanira naman ay parang bata na tinuturo ang matataas na building na nasa libro lang daw ito nakita noon. Wow! Ang lawak naman po ng bahay na to, parang palasyo. Mangha na sabi ni Zanira habang nililibot ang tingin sa paligid. Masanay ka na, Zanira, dito ka na mamamalagi sa ilang dekada pa. Natatawa ng sambit ni Benny matapos ilapag ang kanilang gamit doon.
Sumalubong din sa kanila ang iba pang kasambahay at pinakilala si Zanira sa mga ito. Hindi naman nahirapan si Zanira makipag-usap at makipagkaibigan dahil bibo siya at talaga namang madaldal. Dito ka muna. Pupunta lang ako sa kusina upang maghanda ng umagahan. Pagpapaalam ni Benny kay Zanira. Sa haba kasi ng biyahe, inabot na sila ng sikat ng araw. Habang ang mga kasambahay ay abala sa ginagawa, nakatingin lang si Zanira sa mga ito. Nais si sanang tumulong, pero ang sabi ng mga ito na magpahinga daw muna siya dahil masyadong mahaba ang kanilang naging biyahe. Ang galing! May swimming pool din pala dito. Mangha niyang sabi at naglakad-lakad pa. Hi po! Magandang umaga! Bati ni Zanira sa dalawang lalaki na kaupo habang abala sa pag-uusap. It's one of my maid, don't mind her. Wika ni Mr. Hillamore kay Damon nang mapatingin ito kay Zanira na inosente ang mga mata na nakatingin sa kanila. Nahihiya naman na napakamot si Zanira sa ulo habang may kakaibang titig si Damon kay Zanira. Mr. Damon? Pag-agaw ng atensyon ni Mr. Hillamore sa binata. Agad namang sinenyasan nito na umalis si Zanira pero pinigilan nito ni Damon. I accept your deal, but let me talk to her alone. Sabi ni Damon at nakipagkamay kay Mr. Hillamore. Thank you so much, Mr. Damon. You may now talk to her. Sambit ni Mr. Hillamore at nagpaalam itong umalis. Naiwan naman doon si Damon at Zanira na tahimik. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Sobrang kinis at linis ng binata tingnan na para bang isa itong artista na napapanood niya sa pelikula. What's your name? Tanong ni Damon at lumakad palapit kay Zanira. Agad namang napaatras si Zanira habang si Damon ay patuloy na naglalakad pero tumigil din ng bahagya si Damon sa paghakbang. Zanira po. Nahihiya na sabi niya kay Damon at umiwas ng tingin pero naramdaman ni Zanira ang mabilis na paghawak ni Damon sa bewang niya at paghaklit nito palapit sa kanya. Halos masubsob si Zanira sa matigas itong dibdib dahil masyado itong mataas kumpara sa kanya. Nice name. Usal ni Damon at tinitigan si Zanira sa mga mata na para bang gusto nitong higupin ang buo niyang pagkatao. Yung kamay niyo po sa bewang ko, masyado po kayo malapit. Nauutal na sambit ni Zanira na hinarang ang kamay sa kanyang dibdib. Dumako naman doon ang tingin ni Damon. Agad siyang tinulak ni Zanira, ngunit masyadong malakas ang binata kumpara sa kanya. So you want aggressive, huh? Napakunot ang noon ni Zanira dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Nagulat na lang siya nang halikan siya ni Damon sa labi. Nagpumiglas si Zanira pero mas lalong diniin ni Damon ang labi sa kanya bago siya buhatin. Napasinghap na lang si Zanira nang maramdaman ang malamig na tubig sa swimming pool. Sanay naman si Zanira lumangoy pero dahil sa higpit ng yakap ni Damon sa kanya, hindi niya magawa yon. Naramdaman na lang ni Zanira na parang kakapusin siya ng hininga. Kaya't mabilis niyang niyakap si Damon sa batok at nilapat ang labi sa binata hanggang sa tuluyan na silang makaahon. Nice one, Zanira. Pilyo na sabi ni Damon sa dalaga. Umiwas naman ng tingin si Zanira at pulang-pula ang muka at walang lingon na bumalik sa loob ng mansyon upang agad na magbihis. Matapos ng pangyayaring iyon, ay hindi na si Benny nagtanong pa kay Zanira dahil agad itong dumiretso sa silid at hindi na malaya na hinila na ito ng antok. Wow! Ang ganda naman dito, Alisa! Masayang sambit ni Zanira habang tinuturo ang iba't ibang disenyo ng mall na kanilang pinuntahan. Gusto sana kitang dalhin dun sa arcade pero baka hinihintay na tayo ng Tita Benny sa mansyon. Wika naman ni Alisa na nasisiyahan kay Zanira. Okay lang. Tsaka baka nag-aalala na rin si Ninang sa akin eh. Sagot ni Zanira na may kasama pang pagtango. Namili kasi sila ng iluluto ngayong hapunan at naisipan ni Alisa na ipasyal si Zanira sa mall. Total wala pa naman silang kalahating oras sa pamimili dahil hindi naman araw ng tiyangge. Tara na, baba na tayo at kunin natin yung mga gamit. Sambit ni Alisa at naglakad habang si Zanira
ay nakahawak sa braso niya. Isa rin si Alisa sa kasambahay sa mansyon. At noong araw na ipinakilala ito ni Benny sa kanya, ay agad sila nagkasundo dahil pareha sila ng humor at hindi nagkakalayo ang kanilang edad. Aray! Daing ni Zanira nang hindi niya sinasadyang masagi ang isang babasaging bagay sa isang shop. Napasinghap naman si Alisa at dali-daling inayos ang nabasag. Sinubukan itong buuin ni Alisa pero hindi niya ito magawang ibalik sa dati. Halos malula rin si Alisa nang makita ang presyo ng gamit na nabasag ni Zanira na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ma'am, you need to pay for all of this. Kalmado na sabi ng sales lady pero kahit isang salita walang namumutawi sa bibig ni Zanira. Maya-maya lang ay lumapit na rin ang manager. Habang ang ilang naroon ay walang tigil sa pagbubulungan. Hala, si ate girl, I think hindi niya mababayaran yan. Look, mukha siyang ignorante at walang pinag-aralan. Bulong na isang babaeng estudyante na napadaan doon. Babayaran ko na lang po kapag nagkapera ako. Nauutal namang sabi ni Zanira, pero isang malakas na hagalpak ng tawa ang narinig niya sa paligid. Habang ang manager naman ay napahilot sa sentido. Sandali saan niyo siya dadalhin? Kinakabahang tanong ni Alisa nang makita na lumapit ang guard sa kanila at hinawakan si Zanira. Don't touch her. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng mall na ikinagulat ng lahat. I'll pay for that cheap thing. Dugtong pa ni Damon at pabalya na inalis ang kamay ng guard sa braso ni Zanira. Mangiyak-ngiyak namang tumingin si Zanira kay Damon at hindi napigilan ng sarili na mapayakap sa mga bisig nito na lalong nagpasinghap sa karamihan. Agad namang sumenya si Damon sa kanyang secretary upang ito na ang mag-handle ng kaguluhan. Don't worry, we can go now. Kampanteng sabi ni Damon. Ang kaninang mukha na parang pinagsakloban ng langit at lupa ay napalitan ng pamumula na magkabilang pisngi dahil sa kilig ni Alisa habang nanonood sa kaibigan. Hindi na si Damon nagpadalos-dalos pa at tuluyan na rin silang umalis. Hinatid na rin ni Damon si Zanira at Alisa upang hindi na mag-commute ang mga ito. What are you two doing in that mall? Tanong ni Damon habang nakaupo at katabi si Zanira, habang si Alisa naman ay nasa likod at ang driver niya ang nagmamaneho. Inaya lang po ako ni Alisa. Sambit ni Zanira habang nakayuko. Nahihiya naman ito kay Damon tuwing tititigan nito ni Zanira ay ang ginawang paghalik ni Damon ang kanyang naiisip. Nabanggit po kasi ni Zanira na never pa siyang nakapunta dito sa syudad dahil laki siya ng probinsya. Kwento naman ni Alisa. I see, it's so obvious though. Sambit naman ni Damon at palihim na napangiti. Nakita kasi ni Damon ang pag-angat ni Zanira ng ulo habang nakatikwas ang nguso nito. Mister, kahit laki ako ng probinsya ay... Nabiti nang sasabihin ni Zanira nang maramdaman ang paa ni Damon sa kanyang binti. Andito na tayo, Zanira. Pagbibigay alam ni Alisa nang tumigil ang sasakyan kasabay ng pagtigil ni Damon. Bumaba naman ang sasakyan ng driver ni Damon at pinagbuksan sila ng pinto. Nakadekwater namang lumapit si Damon kay Zanira nang tuluyang makababaroon si Alisa. See you again, honey? Bulong ni Damon pero blanco ang utak ni Zanira kaya't hindi ito naintindihan ng dalaga. Kusa lang bumaba si Zanira sa sasakyan at diretso nang naglakad. Nakalimutan na nito, nakasama nga pala niya si Alisa. Agad namang sumunod si Alisa sa kanya at tuluyang pumasok sa mansyon. Sa susunod na 2 linggo lang, papasok na si Zanira sa university. Huy, kanina ka pa tulala dyan? Panggugulat ni Alisa kay Zanira matapos nilang tapusin ang gawaing bahay. Nagpaiwan si Zanira sa kusina habang nasa harapan nito ang tinimpla na kape. Namimiss ko lang sila. Sambit ni Zanira kay Alisa at hinigop ang kape na ngayon ay malamig na. Hindi nagustuhan ni Zanira ang kape pero pilit niya itong inubos. Mas gusto pa rin ni Zanira ang kape sa probinsya na puro at walang halong kemikal. Okay lang yan. Alam mo, maswerte ka pa nga at may mga magulang ka pa rin. Hindi katulad ko na wala ng pamilya.
Kwento naman ni Alyssa. Hindi siya sanay mag-open. Dahil magaan ang loob niya kay Zanira pero ginawa niya ito. Tama ka. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para lang makabawi. Usal ni Zanira at malungkot na ngumiti. Nakausap naman ni Zanira ang mga magulang na nasa probinsya at nangangamusta ang mga ito. Nagkwento naman si Zanira sa nangyari kung gaano kaganda ang lugar dito sa Maynila. Kaya nga, huwag ka na masyadong mag-overthink dyan. Matulog na lang tayo at lumalalim na rin ang gabi. Pag-aaya ni Alyssa, dahil tiyak ang dalawa na hinihintay sila ni Benny sa kanilang silid upang tuluyan na rin makapagpahinga. Sa kabilang banda, ay nakatingin lang si Damon kay Zanira habang naglalakad kasama si Alyssa pabalik ng silid nito. Nang tuluyan na makapasok si Zanira sa silid, ay naglakad na rin si Damon pabalik ng sasakyan. Better luck next time. Sabi ni Damon nang madaanan ng guard na walang malay. Binuksan ni Damon ang pintuan ng sasakyan nito at sumakay doon. Binuhay ni Damon ang engine ng kanyang sasakyan at nag-snap upang bumalik ang kontrol sa CCTV. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang biyahe, napansin ni Damon na isang kotse na panay aligid sa kanya. Oh boy, that again? Pinindot ni Damon na isang button upang automatic na mag-drive ang sasakyan habang siya ay kinuha ang baril sa kanyang tabi. Kinasa ito ni Damon at tumingin sa kanyang side mirror pero wala na ang sasakyan na umaaligid sa kanya. Napatingin na lang si Damon sa kanang bahagi ng kalsada nang makita roon ang sasakyan at mabilis na nagpaputok ng baril sa bintana ng kanyang sasakyan. How many times do I have to tell you that you can't kill me? Tanong ni Damon sa sarili at mabilis na nagpreno. Kinasa lang ni Damon ang baril na hawak niya at habang nakatingin sa mga kalaban na walang tigil sa pagbasag at pagsira ng kanyang sinasakyang kotse. Nang magsawa, binuksan ni Damon ang pintuan ng kotse at mabilis na nagpaputok. Mabilis namang naging alerto ang mga kalaban at sabay-sabay na sumugod sa kanya. Ang tagal ko nang hinihintay ang pagkakataong to. Galit na usal na isang lalaki na anak ng leader. It's either you'll lose or die. Sabi naman ni Damon at walang kurap na binaril ang kalaban na papalapit sa kanya. Malakas namang sinipa ng kalaban ang baril sa kanyang kamay kung kaya't nabitawan niya ito. Agad na humiga sa gilid si Damon nang makita ang isang malaking baseball bat na ihahampas sa kanyang ulo. Say goodbye to your master. Nakangisi na sabi ni Damon at pinaghahampas ang ulo nito habang ang isang paa ay sinipa ang lalaking akmang susugod sa kanya. Hindi man lang pinagpawisan si Damon doon. Dahil wala pang 20 minuto ay walang malay at buhay ang mga ito maliban sa anak ng leader na ngayon ay nanginginig na ang buong katawan sa takot. Ngumisi si Damon at sumandal sa kanyang sasakyan. Bahagya pa nitong kinapa ang bulsa ng kalaban na ngayon ay payapang natutulog. You can choose now. Wika ni Damon at sinindihan ng sigarilyo. Mamatay ka o mamatay ka? Tanong ni Damon at walang awa na nilagay ang sigarilyo sa sugat ng lalaking sumugod sa kanya. Nagising naman ito at napahiyaw sa sakit. Pagbabayaran mo lahat ng to. Singhal ng lalaking anak ng leader at mabilis na tumakbo. Well, I'll take it as a challenge. Wika ni Damon at sumakay na sa kanyang sasakyan at hinayaang makaalis ang lalaki. Hindi pa nakontento si Damon at sinundan pa niya ang anak ng leader sa gitna ng highway at walang tigil na pinagbabangga ni Damon ang kotse ng binata. Here they come. Usal ni Damon nang makita ang sasakyan ng polis papalapit sa kanila. Hey, give me that thing. Utos ni Damon na agad sinunod ng lalaki nanginginig pa rin sa takot. Hayop ka. Nahihirapan man, pero may diin pa ring sabi ng lalaki na anak ng leader habang pilit na inaaninag ang paligid. Ngumisi lang si Damon at binuhos ang gasolina sa kotse ng lalaki. Saka binuksan ang pinto ng kotse nito. You're the one who started this fight. Kinuha ni Damon ang lighter sa kanyang bulsa na ginamit kanina. But I'm the one who gonna end it. Dugtong ni Damon at hinagis ang lighter sa kotse nito bago tumalikod at prenteng naglakad. Mula sa pwesto ni Damon,
Rinig na rinig niya ang malakas na hiyaw ng anak ng leader, habang ang mga tao naman nakatulalang nakatingin lang doon. Nagkaroon din ng matinding traffic sa lugar, lalo pa nang dumating na ang mga pulis upang mag-imbestiga. "Sir, you're now under arrest for..." Nabitin sa ere ang sasabihin ng pulis na makilala si Damon. "What did you say again?" Tanong ni Damon sa pulis. "Nothing, sir." Sagot ng pulis at hinayaang makaalis si Damon sa lugar. Sa huli, dumating ang mga rescuers pero huli na dahil abo na lang ng anak ng leader ang naroon at ang nasusunog na sasakyan. Naiwan naman ng pulisya at Soko upang isagawa ang pag-iimbestiga at paglinis sa kaso upang hindi madawit ang pangalan ni Damon na siyang kinatatakutan na higit na nakakakilala kay Damon. Ang lahat ng nakakita sa gabing nangyari ng krimen ay kinausap ng pulisya upang huwag magsalita tungkol sa bagay na yon. "Tiyak akong ikaw ang punot dulo ng lahat ng to, kuya," sabi ni Samuel kay Damon na kapatid nito. Hinigop naman ni Damon ng kape at nagdikwatro. "As usual." "Hanggang kailan mo gagawin ang bagay na to, kuya?" Pigil ang pagtaas ng boses na tanong ni Samuel sa kapatid. "Until I die." Piloso pa namang sagot ni Damon at tumayo bago sumakay sa elevator ng kanyang mansyon. Nang makarating sa ikatlong palapag, ay agad na pumasok si Damon sa kanyang silid. "You'll be mine, sooner or later." Sambit ni Damon habang ang kamay ay hawak ang larawan ni Zanira. Lingid sa kaalaman ni Damon, nakasilip doon ang kapatid niya si Samuel. "Hanggang kailan ka titigil sa paghihiganti sa taong matagal mo nang hinahanap?" sabi ni Samuel sa kanyang isip at tumalikod upang bumalik na rin sa sariling silid. Agad naman lumingon si Damon sa kanyang likuran at kinuha ang remote bago ito pinindot. Maya-maya pa ay naging transparent na ang mga litrato na kanina lang ay nasa kanyang harapan. "I'm going to the underground place now." Pagbibigay alam ni Damon sa kausap bago pinutol ang tawag at nagpalit ng suot. Kinuha ni Damon ang kanyang maskara at baril bago tuluyang lumabas ng silid at lisanin ang lugar kung saan siya galing. "Zanira, pwede pakisuyo? Ipapalagay ko sana ito sa labas para kukunin na lang ng truck na dadaan mamaya." Sambit ng isang katulong kay Zanira. "Oo naman." Masayang sagot ng dalaga at kinuha ang basura na nasa plastic. Masayang naglakad lang si Zanira at binati ang gwardya na sandaling pumasok sa mansyon. Pakanta-kanta pa na nilagay ni Zanira ang basura sa labas at nagpagpag pa siya ng dalawang kamay. "Oh, may okasyon ba ngayon?" Pagtataka ni Zanira nang may isang kotse na tumigil sa kanyang harapan dahil ang lahat ng mga ito ay nakataksido. "In fairness bagay sa inyo. Wait, ba't yung ako hinahawakan? Hala, hindi po ako ikakasal." Wika ni Zanira at pilit inalis ang kamay ng mga ito sa kanya. Napailing na lang ang mga ito at walang sabi na isinakay si Zanira sa kotse bago pa man sila maabutan ng bagong gwardya. "Ang kulit niyo naman po, hindi nga po ako yung bride," sabi ni Zanira. Kanina pa kasi siya talak ng talak pero hanggang ngayon hindi pa rin siya binababa ng mga ito. "Hay naku kuya, pag ako nagsumbong sa papa ko, tiyak akong uuwi kayo ng walang ulo." Usal ni Zanira na ikinatingin ng kanyang katabi. "Natakot ka no?" tanong ni Zanira at malakas pang humagalpak ng tawa. "Tumawa ka pa at papasabugin ko yung bibig mo." Saad naman ng lalaking katabi niya. Napatingin naman si Zanira sa direksyon kung nasa ng baril. "Sus, niloloko niyo lang ako eh. Nung bata ako, mahilig din akong hiramin ng kapitbahay ko at gawing laruan." Kwento sa pag-aakalang, hindi totoo ang baril na yon. Kinuha naman ng katabi ni Zanira ang baril bago kinasa ito at tinutok sa labas kung saan nakatayo roon ang isang lalaki na parte ng underground. "Pinatay mo siya?" Halos mautal-utal na tanong ni Zanira nang masilayan ang pagtumba ng lalaki at pag-usok ng dulo ng baril na ginamit ng kanyang katabi. Hindi naman ito sumagot at mabilis na hinaklit si Zanira palabas ng kotse. Doon lang napagtanto ni Zanira na hindi siya sa simbahan dadalhin kung saan may gaganaping kasal kung hindi sa impyerno.
Hawakan niyo yan. Utos ni Donnie sa mga kasamahan matapos makapasok sa loob ng underground. Halos balutin ng takot ang puso at buong pagkatao ni Zanira nang makita ang mga nakakasalubong nila. Halos ang lahat ng naroon sa lugar ay may mga tattoo sa katawan. Habang naglalakad, ay napatigil si Zanira nang makita ang nag-uumpukan na tao at sinigawan ng mga ito. Mula roon ay nasaksihan ni Zanira kung paano hampasin ng latigo ang likod ng babae habang tinatanggap ang parusa nito. Tara na! Usal ni Donnie at Sumenyas. Agad namang sumunod si Zanira nang makita ang pagsilay ng babae kay Zanira mula sa malayo at lihim nitong pagngisi. Nagulat na lang siya nang itulak siya ng mga ito sa madilim na parte ng silid. Walang ilaw, walang kahit na anong liwanag sa parte na yon, kaya nakaramdam siya ng labis na kilabot. Sino ka? Singhal na tanong ni Zanira at napaatras nang maramdaman ng isang malamig na kamay sa kanyang pisngi. Shhh! Napalinga si Zanira nang marinig ang boses nito na tila pinapatigil siya sa pag-iingay. Pilit ni Zanira inaaninag ang paligid at taong kasama niya sa isang silid pero masyadong madilim. Napapapikit na si Zanira nang maramdamang ang kamay nito na gumagapang sa bewang at ang paghaklit ng katawan nito sa kanya. Agad na tumakbo si Zanira habang nangingilid ang luha. Pilit nitong kinakapa ang pintuan kung saan siya pinapapasok, pero nahirapan siyang malapitan nito agad. Gusto ko na po umuwi. Humihikbi na sabi ni Zanira at muling tumakbo. Nabuhayan lang si Zanira ng loob nang makapanya ang pintuan at siradura nito. Sinubukan nitong buksan ng dalaga pero nakalak. Kung gaano kabilis ang kanyang paghingal, ay tumriple pa ito nang maramdaman ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Don't be scared. Napakunot ang noon ni Zanira nang marinig ang isang pamilyar na boses. It's me. Dugtong pa ni Damon at binuhay ang ilaw. Tulungan mo ako makatakas. Natatakot na sabi ni Zanira at muling pinagpatuloy ang pilit na pagbubukas sa pinto. Ngunit halos mabitawan ni Zanira ang doorknob nang hawakan ni Damon ang kanyang kamay na may bahid ng dugo. Honghang man si Zanira pero alam niyang hindi ito dugo base sa kanya nasilayan kanina. Don't be scared. It won't hurt you. Well, maybe, but just a little. Sambit ni Damon at pinakita ang matalas na gunting kay Zanira. Huwag mo akong patayin. Parang awa mo na. Humihikbi na sabi ni Zanira at lumuhod pa sa harapan ni Damon. Of course I won't. Sagot naman ito at inihanda ang gunting. If you behave. Dugtong ni Damon at pinadaan ang gunting sa balat ng dalaga. Nanginginig ang kamay na buong lakas na inagaw ni Zanira ang gunting kay Damon at buong lakas itong sinipa at ginamit ang gunting pagbukas ng siradura ng pinto. Nag-igting naman ang panga ni Damon at malalaki ang hakbang na naglakad palapit kay Zanira. Puwersahan na inagaw ni Damon ang gunting kay Zanira at sa hindi sinasadyang pagkakataon, dumaplis ito sa kamay ni Zanira at dumugo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Malamig na usal ni Damon habang nalilisik ang mga mata na nakatingin kay Zanira. Hindi ikaw si Damon. Sabi ni Zanira na mistulang demonyo ang kanyang nasa harapan. It's me, darling, and no one else. Saad ni Damon at mahigpit na hinawakan si Zanira sa leeg. It's me. Pag-uulit ni Damon at ngumisi bago tinapon ang gunting sa kanyang kamay. Bago pa man magawa ni Damon ang nais gawin kay Zanira, ay isang malakas na putukan ang kanilang narinig sa kusang pagbuhay ng radyo na nagsisilbing koneksyon ni Damon sa labas ng silid. Boss, kailangan na natin makalis dito. Sigaw ng isa sa tauhan ni Damon habang nakikipagpalitan ng putok ng baril. What is happening? Nagulat na lang si Zanira nang bigla siyang hinaklit ni Damon sa kamay at dinala sa isang sikretong lagusan. Nang tuluyan na sila makapasok, ay kasunod doon na isang malakas na ingay sa loob ng silid. Mr. Hilamor? Sabi ni Zanira nang marinig ang familiar na boses ito sa loob ng silid. Shut up! Saway ni Damon at binuksan na isang pinto bago sa kanila bumungad ang isang itim na sasakyan sa likod ng underground. Akma pa sanang tataka si Zanira
Pero mabilis na naging kilos ni Damon at agad siyang napigilan. Masyado ka makulit. Saad ni Damon at kinuha ang isang panyo na may kakaibang amoy at walang pasabing inilagay sa kanyang bibig. Nagpumigla si Zanira, pero sa huli, wala na rin itong nagawa nang tuluyan na siyang makaramdam ng pagkahilo at panghihina. Sinakay naman ni Damon si Zanira sa loob ng sasakyan at tuluyan na silang umalis. Naging matagal ang biyahe dahil may kalayuan ng lugar, kaya't inabot na rin sila ng gabi. Boss, mauna na po ako. Paalam ng isang tauhan ni Damon habang nakayuko. Tinaas lang ni Damon ang kanyang kamay bilang pagsang-ayon. Inilapag ni Damon si Zanira sa isang malambot na higaan at pinagmasdan nito. Damon is so obsessed with her. Unang kita pa lang at unang dampi ng labi ni Damon sa dalaga ay parang may magnet siyang naramdaman. Hindi lang ito ang unang pagkakataon na ginawa mo ang bagay na to. Inilapag ni Samuel ang tsaas sa mesa at paper bag na may lamang pamalit na damit ni Zanira. They choose to kill themselves, not me. Wika ni Damon at hinagod ang malambot na buhok ni Zanira. It's because of your fault. Kahit ako, hindi ko kayang sikmurain na makasama ka at gamitin lang habang buhay para sa sarili mong kagustuhan. Sabi ni Samuel sa kanya habang nakakuyom ang kamao sa loob ng kanyang bulsa at saka nagpaalam na umalis. Tumayo naman si Damon at kinuha ang posa sa kanyang cabinet at bumalik sa tabi ng dalaga. Don't worry, I won't hurt you. Gagawin ko lang to make sure na hindi ka makakatakas. Sabi ni Damon at nilagay ang posa sa kaliwang kamay ni Zanira bago pumunta sa bathroom upang maligo at tinisin ang dugo sa kanyang katawan at kamay. Anong ginawa mo sa akin? Pakawalan mo ako dito. Sambit ni Zanira habang pilit inaalis ang posas. You're already awake? Masayang sabi ni Damon habang kinukuskus ang towel sa kanyang buhok. Kinuha ni Damon ang remote at pinindot ang automatic na pagsara ng pinto ng silid habang si Zanira ay walang tigil sa pilit na pag-alis ng posas dito. Kinuha pa ni Damon ang isang posas at nilagay sa kanang kamay ni Zanira. Ngayon, ay tanging paan na lang ni Zanira ang kanyang naigagalaw. Stop being dramatic. Hindi naman kita papatayin. Kalmado na sabi ni Damon at pinagbasdan ng mukha ni Zanira na ngayon ay binalot ng takot. Hindi naman nag-atubiling sumagot si Zanira at nakatitig lang sa binata. Kahit kailan, hindi sumagis sa isip niya na hahantong siya sa ganito. Malinis ang intensyon niya makapag-aral dito sa Maynila, pero hindi ang mapunta sa mga kamay ni Damon. Kumain ka muna para may laman yung sikmura mo. Sabi ni Damon at kinuha ang tray. Napakasarap ng pagkain na nasa tray. Natiyak mamahalin. Pero kahit excitement, walang maramdaman si Zanira. Tumanggi rin itong kainin ang pagkain na sinusubo ni Damon sa kanya. Eat. Kung ayaw mo may gawin ako sa'yo na hindi mo magugustuhan. Pananakot ni Damon pero hindi man lang natinag si Zanira. Malayo ang tingin ni Zanira habang nangingilid ang luha. Sa inis ay tinapon ni Damon ang tray sa sahig. Hindi matukoy ni Damon ang kagustuhan ni Zanira. At yon ang pinakaayaw niya. Fine, go to the bathroom. Utos ni Damon at inalis ang posa sa dalawang kamay nito. Binuhat lang ni Damon si Zanira dahil mukha itong walang balak na gumalaw dahil sa panghihina. Napatingala na lang si Zanira at napayakap sa sarili nang bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Pinatay naman ni Damon ang shower nang mapansin ito ng binata bago muling binuhat si Zanira at dinala sa isang malawak na jacuzzi. Are you feeling well? Tanong ni Damon kay Zanira. Hindi naman sumagot ang dalaga at katulad ng kaninang ginawa, tahimik lang ito habang nakayakap sa sarili. Alam ni Zanira na nag-aalala na ang mga kasamahan niya sa mansyon, lalo na ang kanyang mga magulang. Sana lang hindi pinaalam ni Benny ang nangyari sa kanya para hindi na mag-alala pa ang mga ito. Gagawa at gagawa si Zanira ng paraan upang makatakas lang sa kamay ni Damon. You smell so good. Puri ni Damon kay Zanira habang inaamoy ang buhok nito. Tinulak ito ni Zanira pero mahigpit na hinawakan ni Damon ang kanyang kamay at kinulong ang kanyang dalawang binti. I told you, tatapusin natin ang nasimulan natin sa loob ng mansyon ng lolo mo. Nakangisi na sabi ni Damon at tumingin sa confused na mukha ni Zanira. Yes, darling. Mr. Hillamore is your grandparent.
That's why sinugod niya ang underground o malaman niyang kinidnap kita. Kwento ni Damon kay Zanira at sinimulang halikan sa leeg. Na blanko ang isipan ni Zanira sa narinig. Ang daming tanong na gumugulo sa kanyang isipan. At alam niya ang mga magulang lang ang makakasagot doon. Don't think about it. Let's enjoy this night. Maamo na sabi ni Damon kay Zanira at sinakop ang mapulang labi nito kasabay ng paglalakbay ng kamay nito kay Zanira na pilit nagpupumiglas. Buong gabi siyang inangkin ni Damon sa iba't ibang parte ng silid nito. Tila isang bangungot ito kay Zanira pero wala siyang magawa dahil sa posas na nakalagay sa kanyang dalawang binti at kamay. Tanging mga hikbi lang ang maririnig sa kwarto habang si Damon ay parang isang bingi na walang naririnig. Ayaw dumaan ni Damon sa matagal na proseso kaya't dinadaan niya na lang ito sa dahas at impluwensya sa industriya upang magawa ang sariling kagustuhan. Lumipas ang ilang linggo at buwan ay nanatiling ganun ang kanilang setup. Habang lumilipas sa mga araw ay mas lalong lumiliit ang mundo na ginagalawan ni Zanira. Ang dating pangarap na makapag-aral sa universidad ay naging pagnanais na lang na makauwi ng buhay sa kanyang pamilya. You look pale. Saad ni Damon kay Zanira nang maabutan itong nakatulala. Kasalukuyan siyang nasa labas ng mansyon ni Damon upang magpaaraw pero halata pa rin ang lungkot nito. Masyado na ako napuyat. Pagdadahilan naman niya at pilit nang ngumiti. Nagkaroon sila ng agreement ni Damon na kung susundin niya lahat ng gusto nito ay magiging kapalit ito ng kalayaan niya. Hindi upang makatakas pero upang kahit paano ay masikatan siya ng araw at makalabas-labas. I'm sorry, next time I'll be gentle. May ngiti sa labi na saad ni Damon at niyakap si Zanira mula sa likuran. Hindi alam ni Zanira pero sa tuwing gagawin niyo ni Damon, nagtatalo ang kanyang puso at isip. May parte sa kanyang isip na gumamit ng dahas upang makatakas na lang siya. Pero may parte sa kanyang puso na napapalagay ang kanyang loob kapag nariyan si Damon. Masyado ako naguguluhan. Sabi niya sa kanyang isipan. Hindi dapat pagmamahal ang maramdaman niya kay Damon kundi galit. Pero wala siyang magawa dahil yun ang tinitibok ng puso niya. Let's go. I have something to show you. Pag-aaya ni Damon kay Zanira at pinagsalubong ang kanilang palad. Naabutan nila nakatingin sa malayo si Samuel sa kanilang gawi pero agad din itong nag-iwas ng tingin. Bakit tayo nandito? Tanong ni Zanira dahil sa matagal na pamamalagi sa mansyon. Ngayon lang siya nakapasok sa isang sikretong lagusan. Hindi sumagot si Damon at sinama siya ron sa loob. Bumungad kay Zanira ang iba't ibang kagamitan pagdating sa labanan. Nasa gitna ang isang matalas na espada, sa tabi naman nito ay ang maskara ng leon at isang gintong baril. Lahat ba ng ito ay sayo? Tanong ni Zanira habang nakatingala. Iba't ibang klase ng kalibre ng baril ang naroon at gamit ang mga yon sa pag-iinsayo. Yeah. Sagot ni Damon at kinuha ang isang espada. Napaatras naman si Zanira sa pag-aakalang gagamitin ito ni Damon laban sa kanya. Take this. Utos ni Damon. Agad naman itong ginawa ni Zanira. Medyo may kabigatan ito pero agad rin naman itong nabalance ng dalaga. I'm gonna teach you how to use it. Saad ni Damon at tinuro ang teknik sa paggamit ng espada. Hindi maintindihan ni Zanira kung ba't ito ginagawa ni Damon pero sinunod niya na lang din ito. Buong araw lang silang nag-iensayo hanggang abuti na sila ng panibago pang umaga. Sobrang sakit ng katawan ni Zanira pero hindi niya magawang magreklamo. Are you tired? Tanong ni Damon matapos ibalik sa lagayan ng baril. Oo. Maikling sambit ni Zanira na halos bumagsak na sa sahig dahil sa sakit ng kanyang katawan. Ngumiti lang naman si Damon at inalalayan siya makalabas doon. Dinala naman siya nito sa terrace kung saan sila kitang-kita ang unti-unting paglubog ng araw. The sunset is beautiful, isn't it? Napakunot ang noon ni Zanira nang tanungin nito ni Damon sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Zanira dahil alam niyang may mas malalim pang kahulugan ng sinabi nito. I love you, Zanira. Kaya hayaan mo akong palayain ka. Sabi ni Damon habang nakatingin sa araw na malapit na lumubog.
Ayaw man itong gawin ni Damon pero tingin niya ito ang tama. Ayaw na ni Damon maulit pa ang nangyari sa una niyang kasintahan na siyang naging dahilan ng pagkamatay nito. Buong higpit lang na niyakap ni Zanira si Damon pero wala nang salita ang namutawi pa sa bibig nito. I really love you, Zanira. I love your smell, your hair, and everything about you. I can't even think straight whenever you're not with me. But I know, you don't deserve a man like me. Sambit ni Damon at niyakap pabalik ang dalaga. Hayaan mo akong itama ko ang pagkakamali ko. Dugtong pa ni Damon at pareho nilang pinanood ang tuluyang paglubog ng araw. Kinabukasan ay ginawa lahat ni Damon ang hindi pa nila nagagawa nun. Nag-enjoy sila na parang sila na lang ang tao sa mundo. Kasiyahan lang ang naramdaman ni Zanira ng araw na yon. Hinayaan nilang sundin ang kanilang puso na magpasya. Ngunit parang isang kisap mata lang ang nangyari. Dahil sa isang iglap ay dumating na ang nakatakdang oras na pinangako ni Damon sa kanya. At iyon ay palalayain siya nito. Thank you. Madamdaming sabi ni Zanira kay Damon bago inalis ang kanyang yakap sa mga bisig nito. Tumango lang naman si Damon bilang tugon at tumalikod upang bumalik sa kanyang mansyon. Ayaw nitong masilayan ang pag-alis ni Zanira. Okay na ba? Tanong ni Lawrence kay Zanira. Oo. Sagot naman ng dalaga matapos maisuot ang seatbelt. Tahimik lang na pinaandar ni Lawrence sa sasakyan habang si Zanira ay nakatingin lang sa likuran habang papalayo. Ang daming nangyari na tumatak sa kanyang isipan sa loob ng mansyon na yon. At ngayon, tuluyan na rin siyang pinalaya nito. May halong kasiyahan pero nanaig ang kanyang lungkot. Lungkot dahil hindi niya na muling makikita pa si Damon. I've heard na nakausap mo na ang family mo. Pagbasag ni Lawrence sa katahimikan. Oo, kanina lang bago ako umalis. Sagot ni Zanira habang naiilang. Sanay kasi si Zanira na tahimik ito at walang kibo, kaya hindi siya sanay na kinakausap siya nito ngayong araw. Good. Tiyak akong hinahanap ka na nila ngayon. Sagot naman ni Lawrence at gumawi pa kanan. Tumango lang si Zanira at binaling ang tingin sa kanilang dinaraanan. Alam na rin ba ni Mr. Hillamore ang pagbabalik mo? Hindi. Hindi ko pa siya nakakausap. At nakukumpirma na kung ako nga ba talaga nawawala niyang apo. Sagot naman ni Zanira. So sad. Ayaw niya ba makita ang kanyang apo sa huling pagkakataon? Napakunot ang noon ni Zanira sa sinabi nito at napatingin sa gawin nito na kanyang kinagulat. Hey baby girl? Nakangisi na sambit ni Samuel habang nakatutok ang baril sa kanyang noo. Tumingin si Zanira sa kaliwa at kanan pero wala siyang makitang bagay na maaari niyang panangga. Nabuhayan lang siya na maalala ang lahat ng tinuro ni Damon sa kanya bago pa man siya makaalis. Unang tinaas si Zanira ang dalawa nitong kamay sa harapan ni Samuel bago ito mabilis sa sinuntok pero agad nakaiwas ang binata. Hindi ko alam na magaling ka pala sa martial arts. Natatawa na sabi ni Samuel at kinasa ang baril. Ngumisi lang si Zanira at tumitig ng diretso sa mga mata ni Samuel. Sino rin mag-aakala na ang tinuro ng kapatid mo sa akin na magiging laban sa'yo? Nakangisi namang ganti ni Zanira at nagpakawala ng malakas na suntok. Sa pagkakataon na to, hindi nakaiwas si Samuel. Hindi naman na sinayang pa ni Zanira ang pagkakataon na yon at agad niyang inalis ang suot na seatbelt pero masyado itong mahigpit. Hayop ka talagang babae ka! Singhal ni Samuel at kinuha ang kutsilyo at ginamit laban kay Zanira. Dahil sa bilis ni Zanira, ay agad siyang nakayuko at ang suot na seatbelt ang natamaan ni Samuel. Nice one? Nakakainsulto na sabi ni Zanira at buong lakas sinipa ang mukha ni Samuel. Binuksan ni Zanira ang pinto ng kotse pero nakalock ito. Under control din ni Samuel ang kotse kaya wala siyang choice kundi basagin ang bintana. Hindi katulad ng sasakyan ni Damon na matibay, ang kay Samuel ay madali lang mabasag kaya't hindi siya nahirapan upang gumawa ng paraan para makalabas siya. Yumuko si Zanira at sinubukan lumabas doon. Pero agad siyang nahawakan ni Samuel sa binti at pilit na hinahaklit pabalik. Aray! Daing ni Zanira na mapasagi ang kanyang braso sa gulong at nagsanhi ito ng kalakihang sugat. Hindi ito ininda ni Zanira at paulit-ulit na sinipa si Samuel upang makatakas.
Mamatay ka na. Sigaw ni Samuel kay Zanira at malakas siyang sinuntok sa sikmura. Kinapa naman ni Zanira ang kanyang tabi at kinuha ang malaking bubog doon. Bago walang pagdadalawang isip na pinatama sa mukha ni Samuel at tuluyan siyang lumabas ng bintana. Napasubsob si Zanira sa simento, pero agad din siya nakabawi habang hawak ang kamay na dumudugo. Kailangan ko na makaalis sa lugar na to. Ani Zanira sa kanyang isip at pinunit ang laylayan ng damit na kanyang suot bago itinali sa sugat niya sa braso at mabilis na tumakbo. Hindi pa man nakakalayo ay narinig na ni Zanira ang malakas na sigaw ni Samuel at putok ng baril. Kasabay din ito ang sunod-sunod na yabag ng paa. Tigil! Singhal ng isang lalaki at nagpuputok. Lumingon doon si Zanira at nakita ang umpok na kalaban sa kanyang likuran. Dali-dali namang tumakbo si Zanira at sumuot sa talahiban. Sanay siya sa bundok, kaya't hindi siya nahirapan at naging maarte sa kung anong bagay ang kanyang nadaraanan. Ngunit sa paglabas niya, ay nakita niya ang isang lalaki na kaabang sa kanyang paglabas. Hindi ko akalain na magagamit ko to. Sabi ni Zanira matapos mataas na tumalon at sinipa ang lalaki bago pinulupot ang braso nito at agad na siniko sa mukha at inagaw ang baril. Andun ang babaeng hinahanap natin. Sigaw ng mga kalaban kaya mabilis na tumakbo si Zanira at nagtago sa mataas na damo. Pinapakinggan lang niya ang bawat yapak at agad na nagpapaputok. Hanapin niyo! Tarantang sigaw ni Samuel dahil delikado na maubos sila at tuluyang makatakas si Zanira. Kinalabit naman ni Zanira ang gatilyo ng baril pero wala na itong bala. Tinapon ito ni Zanira at dahan-dahang sumilip pero halos mapasinghap ito nang maramdaman na isang kamay sa kanyang bibig at paghaklit nito sa kanya. May gumagalaw sa parte na yon. Sigaw ng armadong lalaki at hinawi ang makapal at mataas na damo. Pero sa isang iglap ay nawalan nito ng buhay at lumagpas ang espada sa katawan nito. Sinubukan pang sumugod ng iba pero ganun din ang nangyari. Halos dumanak ang dugo sa paligid pero pinilit pa rin lumapit ng kalaban at pinaulanan sila ng bala. Damon? Damon? Hinihingal at naiiyak na sambit ni Zanira. They won't notice us here. Sambit ni Damon at hinalikan si Zanira sa noo. Habang nakatingin si Zanira sa mga kalaban, na walang tigil pinagbababaril ang pwesto nila, ay binuksan ni Damon ang sasakyan at sinakay siya doon. Wear your seatbelt. Utos ni Damon at agad binuhay ang makina ng sasakyan. Kuya! Singhal ni Samuel sa galit nang makita si Damon at pinadaan sa kanilang harapan ng sasakyan. Agad na nag-U-turn si Damon at muling sinagasaan ang kalaban bago ang mga ito pinaulanan ng putok, ng baril at mabilis na pinatakbo paalis. Shit! Pagmumura ni Damon at agad hinawakan ang ulo ni Zanira at agad itong yumuko. Halos lumampas ang bala ng baril sa bintana ng kotse. Pero hindi si Damon nagpatinag, lalo pa at pinaulanan sila ng bala. Use this gun. Saad ni Damon at hinagis kay Zanira ang baril. Agad naman itong kinuha ni Zanira at nakipagpalitan ng putok habang si Damon ay mabilis na pinapatakbo ang sasakyan. Tiningnan lang ni Damon ang side mirror, pero hindi na nakasunod pa sa kanila si Samuel at mga kasamahan nito. That brat! Galit na sabi ni Damon habang nahakuyom ang kamao sa manibela. Mabilis lang ang takbo ni Damon pero hanggang ngayon, wala pa ring sumusunod sa kanila na kalaban. Napasigaw na lang si Zanira nang may isang ulo ng tao ang tumama sa kanilang bintana at dugo, dahilan upang hindi nila makita ang dinaraanan. It's a trap! Sigaw ni Damon at luminga, pero isang malakas na pagsabog lang ang nangyari. Agad na inagaw ni Damon ang baril kay Zanira at buong lakas na sinipa ang pinto ng sasakyan. Luminga si Damon at walang tigil na nakipagpalitan ng putok habang nakatago sa pintuan ng kotse na kanyang ginawang panangga ng bala. Shit! Daing ni Damon na madaplisan siya ng baril sa kanyang binti at isang malakas na pagsabog sa kanyang parte. Sandaling oras na nabingi si Damon at minulat ang mga mata. Mula roon kitang-kita ni Damon kung paano magliyab at mabilis na kumalat ang apoy ng kotse kung saan naroon si Zanira. Kahit na nanghihina siya at paika-ika ay lumakad si Damon palapit doon at hinayaan ng kalaban na paputukan siya ng baril. Nanghihina na binuksan ni Damon ang pinto ng kotse at binuhat si Zanira na kasalukuyang walang malay. Zanira!
Banggit ni Damon sa pangalan nito kasabay ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Tama na ang drama. Mukha kayong mga nasa pelikula na nabubulok. Singhal ni Samuel at malakas na tumawa. Wala namang pakialam doon si Damon at inilapag si Zanira sa sahig bago hinayaan ang kotse na sumabog. Bago ka mamatay, bilang kapatid gusto ko lang malaman mo na ako ang mismo ang punot dulo ng lahat kung ba't ka nagdurusa. Pag-amin ni Samuel kay Damon at sinipa ito. Puno man ng dugo at tama ang bala, nagawa pa rin umisi ni Damon. You're just nothing. Sabi ni Damon at pilit nagmulat ng mata. Wala kang pinagkaiba sa ina mo. Isa ka ring hampas lupa. Sabi ni Damon at ngumisi. Dahil ang totoo, anak lang si Samuel sa labas. Ang kaninang nakangisi na si Samuel ay napalitan ng pagkainis at lalong pagagalit na mukha nito. Bago kita patayin, gusto ko muna makita mo kung paano magdusang pinakamamahal mo sa buhay. Bilang ganti ay lumapit si Samuel kay Zanira at walang malay at malakas na hinampas si Zanira sa ulo gamit ang baril. Hayop ka! Galit na sabi ni Damon at kinapa ang malaking bato bago tinapon kay Samuel. Chill, bro. Sambit ni Samuel habang malakas na tumatawa at sinipa si Zanira sa sikmura. Pinagsama-sama naman ni Damon ang natitira pa nitong lakas upang makatayo at labanan ang sarili nitong kapatid. Nakipagmano-mano siya dito ng laban at nakipag-agawan ng baril, pero dahil sa panghihina ni Damon, ay sinamantala ito ni Samuel upang puruhan ang sugat niya. Mapupunta na rin sa akin lahat ng yaman, at lalong-lalo na ang pinakamamahal mong posisyon. Puno ng pag-asang sabi ni Samuel at tumingin sa mga kasamahan niya na ring nagsasaya. Muling kinasa naman ni Samuel ang baril at tinutok kay Zanira, pero hinaklit ni Damon ang binti ni Samuel at inagaw ang baril nito. Makulit ka din, no? Naiinis sa sambit ni Samuel at hinampas sa ulo si Damon. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapatumba. Nanghihina na sabi ni Damon at ngumisi, bago tinaas ang isang kamay, kasabay ng sunod-sunod na putok ng baril sa mga kalaban. Tila nataranta naman si Samuel at mabilis na tumakbo pero dahil sa pinagsanib na puwersa ng tauhan ni Damon at ni Mr. Hillamore, ay wala itong nagawa upang makatakas. Hinawakan naman ni Damon sa ilalim ng ulo si Zanira at inihiga sa kanyang dibdib bago ito niyakap. The battle is already over. Sambit ni Damon habang yakap si Zanira at pinikit ang mga mata dahil sa panghihina at dugo na nawala sa katawan nito. Asikasuhin niyo siya! Sigaw ni Mr. Hillamore sa mga rescuers. Dad! Lumuluha na sabi ni Jessa kasunod ang asawa nito habang tumatakbo. Princess! Sambit ni Mr. Hillamore at sinalubong ng yakap ang anak, ganun din ang asawa nito. Matapos nito ay agad silang dumiretso sa gawin ni Damon at Zanira na kapwa walang malay. Huwag kayong mag-alala, my doctors will handle all of this. Sabi ni Mr. Hillamore at sumakay sa sasakyan upang sundan ng rescuers. Pagdating sa ospital ay agad dinala ang dalawa sa emergency room. Hindi naman nagtagal ay agad na naging maayos si Zanira habang si Damon ay nasa critical na kondisyon. Dumaan ang isang linggo ay saka lang nagising si Damon dahil sa dami ng baril sa katawan nito ay maraming dugo ang nawala. I'm so proud of you, iho. Usal ni Mr. Hillamore na hindi isang business partner ang tingin kay Damon kundi isang pamilya. Ngumiti lang naman si Damon at luminga dahil hinahanap ng paningin nito ang dalaga. Where's Zanira? Pag-aalala ni Damon at inalis ang suot na dextrose. Nandito ako! Natatarantang sigaw ni Zanira na kalalabas lang ng CR. I'm just worried. Sambit ni Damon at mahigpit na niyakap si Zanira. Ngumiti naman ang dalaga at niyakap pabalik si Damon bago pinakilala ang kanyang mga magulang na naroon. Napuno naman ang tawanan ng ospital at tinawag ang doktor para ibalik ang dextrose kay Damon pero masyadong matigas ang ulo ng binata at hindi na ito binalik. Saka nagpa siya na umuwi. Nabalitaan din ni Zanira na tuluyan na rin nakulong si Samuel sa kulungan. Inasikaso rin muna agad ni Damon ang underground at inayos ang problema. Habang ang kumpanya naman ay inaasikaso ng kanyang secretary. Naging maayos din naman agad si Damon at Zanira
at naging mabilis ang kanilang pagaling. Mahal mo ba ako? Tanong ng dalaga kay Damon habang yakap ito. Don't ever question my love for you, because I'll choose you every day and love you unconditionally. Sagot ni Damon kay Zanira at hinalikan ito sa labi. How about you? Do you love me? Oo naman. Mahal na mahal kita. Sagot ni Zanira at tinugon ang halik ni Damon. Lumipas ang 4 na taon, nagkaroon sila ng biyaya. Isang batang lalaki ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Papa, nakita mo ba ang asawa ko? Tanong ni Zanira habang buhat ang umiiyak na anak. Tignan mo dun sa kubo, baka dun siya pumunta. Sagot ng ama ni Zanira at binuhat ang anak niya. Puntahan ko lang po muna. Ani Zanira at muling binuhat ang anak bago pumunta sa kubo. Naabutan ni Zanira roon si Damon na kausap ang tauhan nito. Kung noon, natatakot siya sa baril, ngayon parang normal na lang ito sa kanya. Naisipan kasi nilang bumisita sa kanilang probinsya at namimiss niya na ang mga magulang. Kaya ikinansel lahat ni Damon ang schedule at agad bumiyahe patungo sa probinsya. Yes, boss. Paalam ng tauhan ni Damon at nagpaalam din sa kanya na umalis. Ingat po kayo. Nakangiti na sabi ni Zanira at kumaway. Inabot naman ni Zanira kay Damon ang kanilang anak at inayos ang medyo magulo nitong buhok. Why are you crying, huh? Did you miss your dad already? Tanong ni Damon sa anak na tuwang-tuwa sa kanya. Masyado siyang daddy's boy na wala ka lang walang tigil sa pag-iyak. Sabi ni Zanira habang pinapahid ang luha ng anak. He even looks like me. Natatawang sabi ni Damon habang nilalaro ang kamay nito. Nakasimangot na, nag-cross ang braso ni Zanira at sumimangot. Kung hindi lang pogi si Damon, maniniwala talaga siya na hindi niya ito kamuka. Mom, can you carry our baby? Tanong ni Damon kay Jessa. Maigi pa nga, kanina ko pa gustong buhatin yung apo ko. Pero itong ama mo naman ay laging inaagaw sa akin. Sagot ni Jessa at tuwang-tuwa na binuhat ang anak. Natatawa namang inabot ni Damon ang anak kay Jessa at hinalikan muna ito sa pisngi. Diyan ka muna kay grandma, okay? Parang bata na sabi ni Damon at pinanood na umalis ang ina ni Zanira habang buhat ang anak. Tuwang-tuwa naman na mag-asawa habang inaaliw ang bata. Ano palang usapan niyo? Tanong ni Zanira kay Damon. Hinawakan naman ni Damon ang bewang ni Zanira at pinagsalubong ang kanilang mga kamay. Nagkaroon lang ng konting problema sa underground. May gusto kasing palitan si Damon sa kanyang pwesto, kaya ginawan agad nila ito na aksyon. Hanggang dito ba naman hinahabol ka pa rin ng mga kalaban? Well, it's part of my position being a mafia boss. Sagot ni Damon at may kung anong kinuha sa kanyang tabi. I forgot to give you these flowers. Sambit ni Damon at inabot ang pumpong ng rosas kay Zanira. Nakasanayan na itong gawin ni Damon sa kanya kahit pa noong sila ay tuluyan ng nagpakasal. Kinikilig naman ako. Pag-amin ni Zanira at tinakpan na mukha gamit ang buki na kanyang hawak. Natawa naman si Damon at inalis ang buki sa mukha ni Zanira. Show me your face. I love seeing your face because I see freedom in your eyes and the happiness of our son. Saad ni Damon at niyakap si Zanira sa bewang at nilagay ang kamay ni Zanira sa kanyang magkabilang balikat. I love you. Sambit ni Damon at hinalikan si Zanira sa labi. Pilyo ka talaga. Natatawa na sabi ni Zanira nang maramdaman ang umbok sa kanilang pagitan. I think I need to swim. Bulong ni Damon at tinuro ang dagat. Hindi pa mainit dahil 6:00 pa lang ng umaga at hindi rin ganoon kalamig ang tubig. Nagpaalam muna sila sa mga magulang upang bantayan ang kanilang anak at pareho silang lumusong sa dagat. Hiniram muna ni Zanira ang bangka sa kanyang ama na gamit pampalaot at pareho silang sumakay doon. This place is so beautiful. Puri ni Damon at ngumiti nang tumigil si Zanira sa medyo kalayuang parte ng pangpang. May mga isda rin na lumalangoy at tumatalon malapit sa kanila kaya pareho silang naaliw doon. Let's swim? Tumango naman si Zanira at naunang tumalon sa dagat.
Narinig naman ni Zanira ang sunod na pagtalo ni Damon at pagyakap sa kanya. Sabay silang lumalangoy habang hinahabol ang iba't ibang uri ng isda. Nang maramdaman ni Zanira na malapit siyang kapusin ng hininga, umahon na siya at kumapit sa bangka. Do you feel cold? Hindi naman, maligamgam naman kasi ang tubig. Ngumisi si Damon at hinalikan si Zanira sa leeg. Hinayaan lang ni Zanira ang nais gawin ni Damon bago sila tuluyang umahon sa tubig at bumalik sa pangpang. Pagkabalik ay agad silang nagbanlaw at kinuha ang kanilang anak para ma-breastfeed na ito ni Zanira. Bakit umiiyak ang baby ko? Tanong ni Zanira sa anak habang nilalaro ang maliit itong daliri. Umupo naman si Damon sa tabi ng kanyang mag-ina at kinausap din ang anak. Mamaya lang, dadating si Dad dito. Sabi ni Jessa sa asawa na abala sa pagluluto ng umagahan. Mukhang mapapasabak na naman si Dad sa inuman ah. Sabi naman ng asawa ni Jessa. Kukunin kasi nito ang lambanog na gawa sa nyug upang inumin. Isa itong alak na binibili sa kanilang lugar. Natapos na si Zanira sa college. Dahil matapos ang pangyayaring yon, tuluyan silang gumaling at kumuha si Zanira na isang 3-year course at nang matapos ay nagpakasal kay Damon at bumuo sila ng isang masayang pamilya. Hawakan mo muna tong anak natin. Sasalbungin ko lang pagdating ni Lolo. Sabi ni Zanira at dahan-dahang inabot kay Damon ang kanilang anak na mahimbing na natutulog. Mabilis namang tumakbo si Zanira at sinalubong si Mr. Hillamore at Benny na bumisita sa kanilang lugar. Tuwang-tuwa naman ang mga ito na makita ang anak nila ni Damon. Pagkarating ng mga ito, nagkaroon sila ng salo-salo at inuman habang si Zanira ay masaya lang na nakikipagkwentuhan habang mahimbing na natutulog ang anak. Kinagabihan, bumalik na sila sa silid upang makapagpahinga habang nasa malapit nila ang anak na ngayon ay tulog na rin. Good night, I love you. Lasing na sabi ni Damon at nakatulog na habang yakap siya dahil sa kalasingan. Mahina ka pala sa lambanog ni Papa eh. Natatawang sabi ni Zanira at inalis ang yakap ni Damon upang linisin si Damon at palitan ng damit. Matapos gawin ang lahat ng ito, hinalikan muna ni Zanira ang anak at tumabi sa asawa. Inayos niya muna ang kanilang kumot bago humiga sa braso ni Damon. Ngunit wala pang 1 minuto, malakas na umiyak ang kanilang anak, kaya agad bumangon si Zanira at pinatahan ito. Stop crying na po. Pagkausap ni Zanira sa anak na walang tigil sa pag-iyak. Kalahating oras pa ang lumipas bago ito tuluyang tumigil at muling matulog ng mahimbing. Mana ka talaga sa daddy mo. Masyado kang makulit. Natatawa na sabi ni Zanira at muling humiga at pinakiramdaman ng anak. Good night, Damon. I love you. Sabi niya at natulog nang may ngiti sa mga labi. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Kidnap by the Handsome Mafia Boss. Written by Hazel Ashi.